Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment. We are one. On the air entry number 946, it was February 12 in 1937. Today, the presence of God is piercing me through and through, like a ray from the sun. My soul is longing for God so intensely that I fall into a swoon every now and then. I feel eternal love touching my heart, and my littleness cannot bear it. And this causes me to swoon. Still, my interior strength is great, and my soul wants to match the love with which it is loved. The soul at such moments has a very deep knowledge of God, and the more it comes to know Him, the purer and more fervent does its love for Him become. How unfathomable are the mysteries of the soul and God. Ngayon, patuloy na tumatagos ang presensya ng Diyos sa aking kaluluwa tulad ng sinag mula sa araw. Labis na nananabik ang aking kaluluwa sa Diyos kung kaya palagi akong nahihimatay. Nararamdaman ko ang walang hanggang pag-ibig na dumadait sa aking puso at hindi ito nakakayanan ng aking kapayakan kung kaya ako nahihimatay. Gayunpaman ang aking panloob na lakas ay matatag pa. At nais ng aking kaluluwa na pantayan ang pag-ibig na ito ng kung paano ito minahal. Ang kaluluwa sa pagkakataong ito ay may malalim na kaalaman sa Diyos at habang mas nakikilala niya ito, lalo namang nagiging mas dalisay at maalab ang pag-ibig nito para sa Kanya. Anong lalim ng mga misteryo ng kaluluwa at Diyos. Ang sabi niya, nahihimatay siya. It was, kumbaga, very strong yung power na nagaganap sa kanya was very strong. Kumbaga, sa isang nagpapahil, masyadong malakas kapag sabay-sabay nating itinaas ang ating mga kamay. Tapos, ipinanalangin ang kagalingan ng kaluluwa. May mga kaluluwa, may mga sakit na nasa slain ang tawag, no? Yung slain, ibig sabihin, may himatay. Masyadong malakas yung lumalabas mula sa mga kamay. Sabay-sabay na na nagbabasbas doon sa may sakit. Pray over ang tawag. So, parang lang to, no? Parang paghahambing lamang. But the power of God pouring that soul at that moment was far greater kaysa doon sa collective, collective praying over the sick. Kumbaga, yung isang kaluluwa is really so small that when God pours something, a light, a form of light on that soul, the physical body cannot bear. Hindi kakayanin ng katawang lupa na talagang mahihimatay siya. Or sa lingwahe ng nasa slain. That was how powerful the light is coming from God. So, pag nangyayari yon, the soul at such moments, ang sabi ni Faustina, the soul at such moments has a very deep knowledge of God. Ibig sabihin, pumapasok na yung kaluluwa sa malalim na kaalaman sa Diyos. Kumbaga, kung ano yung hindi naman din na-describe ni Faustina because she said it was really very far difficult from description, no? Walang
ah, walang salita na makapagpapalalim sa description kung ano ang Diyos, kung ano ang alam nito tungkol sa Diyos, lalo tigit yung mga natutunan niya doon tungkol sa mga kaluluwa, no? So, at that moment then, sabi niya, the purer and more fervent that does its love for him become. So, mas nagiging mas ano siya, ah, yung pagmamahal niya doon sa Diyos, mas nagiging mabigkis o malalim, mas nagiging dalisay because of the special feeling that Faustina experienced. Siguro parang ganito, no? Yung sobrang-sobrang kagalakan. Wala kang mapaglagyan sa iyong kagalakan. Pero yung galak dito, hindi yung parang nagwawala ka, yung ang ingay-ingay mo, no? Hindi ganon, no? Kumbaga merong finesse yung soul. Dahil dun sa tama ng liwanag sa kaluluwang ito, mas lalong lumalalim, no? Kumbaga yung liwanag, matindi kasi mas nagiging klaro kung ano yung hindi natin maunawaan ng mga misteryo. Kasi nga lumiliwanag eh. Parang tayo, no? Gaano man natin sikapin na ipikit pa ang mata, no? I-imagine ang Diyos. Hanggang doon lang tayo. Yung, yun bang, pag binulat mo na yung mata mo, wala na. Pero kahit na nakapikit ang mata mo, hindi mo pa rin mauunawaan, hindi mo pa rin maaanilagan kasi makapal pa yung veil, hindi pa ganap na natataki, na aalis ang taklob. Hindi katulad sa part ni Faustina, the veil has already been lifted completely. Alam na niya yung nasa dako paroon tayo. Talagang ang veil o yung sapin or cloth na nagtatakip sa tunay na realidad, masyado pang makapal. No, bahagya pa lang yung naaaninag natin. No, kumbaga yung cloth ay hindi pa ganap na nagpapakita kung ano yung itinatago nito. But in the case of Faustina, because she was already purified, yung veil na yon has been lifted for her. Kaya mas malalim yung mga natututunan niya sa mga pagkakataong ito, no? Kaysa nung nauuna. Nung una, di ba, halimbawa, magpapakita si Jesus, ipinta mo ako ng larawan na ayon sa nakikita mo. Yung ganun, ano? Ganun lang ang level. I compare mo sa present, ano niya, experience niya noong 1937 na, kasi ang tagal na nan, nagpo-purify, no? So, it was already 1937. Isang taon na nga lang, mamamatay na siya, no? So, yung veil ng mga panahong ito, wala na. Kasi nung nagpakita siya ng una, si Jesus, kahit pa paano, no, hindi pa naman talaga ganap niyang nakikita. Ibig sabihin ng ganap, yung katulad ng sa sinasabi niya ngayon, very, very visible. So, yung kaniyang, when we reach that point in our spiritual path, no, in the spiritual path, kapag naabot natin yan, mararamdaman natin that there is truly heaven. May totoong langit. Kaya lang sa atin sa ngayon, illusion pa lang, quote unquote, no? Illusion pa lang ang langit. Hindi natin yan kasi nakikita pa. No? And it would take uh, a lifetime for us to see that. Kailan yon? Siyempre, kapag end of contract na natin. No? Doon pa lang natin makikita ng maaliwalas. No? But for Faustina, di no? Hindi niya kailangan na mamatay para maranasan yan. The unfathomable mercy and love of God, danas na niya before that. Pero yun nga po,
If you would like to attain what Faustina has attained, kauna-unahan na yun, ready ka for sacrifices. Dahil yun yung totoo, mabilis na makapagpapadalisay sa ating kaluluwa. Kung ano man yung mga nararanasan natin ngayon, maybe simple, no? Iba-iba kasi ang level niya, no? Maaring simple para sa iba, maaring sa iba ay napaka-difficult na, no? Extremely difficult na yung mga tests. But again, have faith sapagkat ang mga bagay na ito ang magdadala sa atin patungo sa tunay na liwanag na ligtas sa lambong na nagtataklob dito.